Malungkot ang buhay ni Epang bilang isang mangkukulam na mag-isang naninirahan sa liblib na bahagi ng gubat. Excited na bumangon si Epang, 18 years old, nag-inat, inamoy ang hininga, amoy apog, tumayo at dumiretso sa lababo, nagmumog, naghilamos ng walang sabon at saka tumingin sa salamin. Nginitian ang sarili ng ubot tamis, nag-isip kung maliligo ba siya o hindi. Sumilip sa bintana, makulimlim ang langit, mukhang uulan, kaya hindi na lang daw siya maliligo. Malamig kasi ang tubig. Nagbihis, nagsuklay ng konti, nabali ang suklay kaya inihagas na lang niya sa kung saan. Nagpahid ng lipstick, medyo makapal pero okay na raw yun. Bago lumabas ng bahay ay pinagpag ng kamay ang itim na bestida. Kinipit mabuti ang bag sa pagitan ng braso at kilikili at saka kumakandilit na binaybay ang daan palabas ng gubat. Wala siyang kakayahan na makapasok sa eskwela kaya sumasalisin na lang siya papasok sa loob ng isang paaralan at sa bintana ay palihim na pinapakinggan ang bawat lesson ng guro. Matagal na niya gawain yon mula pa elementarya at nagagawa niya yon nang walang nakakahuli sa kanya. Ngayon ay nasa ika-4 na taon na sa high school ang palihim niyang pinag-aaralan. May tagong lusutan kasi sa kawayanan patungo sa likuran ng paaralan. Magaling siyang magtago. Kung kailang graduating na siya sa sariling pag-aaral ay saka pa may nakahuli sa kanya, si Elias. Balak sanang uwi sa kawayanan dahil pila raw sa CR ng school pero naabutan nga niya ron si Epang na nakasilip sa bintana ng classroom. Hawak ang ballpen at papel. Hindi siya namalaya ng dalaga. Wala naman kasi talaga nagagawi sa likurang bahagi na yun ng eskwelahan. Nabigla si Epang, agad siyang tumayo at sinabihan ang binata na umatras kung ayaw nitong gawin niyang palaka. Sa halip na umatras ay humakbang pa palapit sa kanya ang binata. Tinanong kung saang costume party ba siya nanggaling kasi ang damit niya ay parang sa mangkukulam. Aminado naman agad si Epang na isa nga siyang mangkukulam kaya kung ayaw ng binata na makulam ay binalaan niya ito na umalis na at iwan siya ron ora mismo. Nangaasar na naupo pa si Elias sa batuhan at sabi sa halip na maging magkaaway ay pwede naman daw silang maging magkaibigan. Bibigyan niya ng mga libro at ipapanggamit sa eskwela ang dalaga kung gagawin ito ang mga homework niya. Ang alok ni Elias ay isang magandang oportunidad para kay Epang kaya naman tinanggap niya yon. Naging magkaibigan nga sila. Ngunit sa kawayanan lang sila nagkikita. Wala siyang balak sabihin sa binata kung saan siya nakatira. Isang araw, habang ginagawa niya ang homework ni Elias sa putol na puno, ay napansin niyang tinititigan siya nito. Nailang siya kaya't sinabihan niya na huwag siya nitong tignan. Inayos naman ni Elias ng daliri niya ang buhok ng dalaga na tumatakip sa mukha nito. Sabay sabi na maganda si Epang kung matututo itong mag-ayos at maligo araw-araw. Medyo hindi na raw kasi maganda ang amoy. Hindi alam ni Epang kung kikiligin siya o maiinsulto sa sinabi ni Elias. Inis niyang sinoli ang notebook at ballpen ng binata at tinalikuran nito. Hinabol naman siya ni Elias at sinuyo pero hindi na niya ito pinansin. Sa pagmamadali ay natisod siya sa nakaharang na bato at nadapa. Pinigil na lang ni Elias na matawa. Agad sanang tutulungan ang dalaga pero pinahinto siya nito at binalaan na gagawin siyang palaka. Inis pero sinunod ni Epang ang sinabi ni Elias. Naligo siya, inayusan ang sarili, nagpaganda para sa binatang lihim niyang iniibig at iniisip niya na lihim ding umiibig sa kanya. Nung araw na yon, excited siyang ipakita ang sarili kay Elias. Inaasahan niyang masosorpresa ito sa itsura niya. Ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ang masosorpresa nang makita si Elias sa school ground. Matamis ang ngiti habang kausap ang magandang kaklase. Inakbayan pa nga. Nabalot ng panibugho ang puso ni Epang. Hindi niya napigilan ang sarili. Galit niyang nilapitan ang dalawa. Kinumpronta si Elias na parang boyfriend niya. Sinabihan naman loloko ng pasigaw kasabay ng pagtalsik ng laway. Naiiling namang sinabi ni Elias na hindi niya niloko si Epang. Magkaibigan lang sila at si Jeline ang girlfriend niya. Napaatras ang mga paa ni Epang sa kahihiyan. Nag-assume lang pala siya na gusto siya ng binata.
lulugo-lugo siyang umuwi sa kubo. Matapos umatungal ng ubod lakas, pinahid ang luha, pati ang sipon at hinila mula sa ilalim ng papag ang isang baul kung saan nakatago ang mga kagamitan niya sa pangungulam. Hinipan ang makapal na alikabok at inilabas mula roon ang isang manika na mangkukulam na tanging manika na meron siya mula nung maliit pa siya. Iyak tawa habang tinititigan yon. Gamit ang ballpen ay paulit-ulit niya yung itinusok sa manika sa harap ng nakasinding itim na kandila. Natigilan siya na mapatingin sa bukas na bintana. Hindi pala niya naisara kaya may nakakita sa ginagawa niya. Isang lalaki na sa isip niya ay pwede na ang itsura pero naalala niyang broken hearted nga pala siya. Galit siyang lumabas at sinita ang lalaki na nakatayo sa harap ng bahay niya. Malamlam ang mukha ng binata, mukhang nerd, tila nahihiya nitong iniabot sa kanya ang mga guhit na larawan. Nanlaki ang mga mata ni Epang. Puro siya yon sa iba't ibang anggulo. Ngunit ang lahat ng yon ay maaliwalas at masaya ang mukha niya. Walang mag-aakala na mula siya sa lahi ng mga mangkukulam. Ayon sa binatang nagpakilalang si Andy, matagal na raw niyang sinusubaybayan ang dalaga kahit nung panahon na naging kaibigan nito sa Elias na kaklase niya. Alam din daw niya na nabigo ang puso nito. Ngunit hindi yun dapat maging dahilan ng pagkawala ng magandang pagtingin nito sa mundo. Nagulat pa si Epang nang lumapit sa kanya si Andy at sinabing hindi niya dapat kasuklaman at kulamin si Elias dahil tulad niya ay nagmamahal din ito ng ibang babae nga lang at hindi raw nila mapipili kung sino ang mamahalin ng puso nila, pero kailangan na lagi silang handang tanggapin masuklian man o hindi ang pagmamahal nila. Ani Andy, ang mga larawang iginuhit niya na masayang mukha ni Epang ay nagpapangiti rin sa kanya, kaya't nalungkot siya nang makita ang malungkot na mukha nito kanina na puno ng pait. Hindi raw niya yung makakayang iguhit. Pagkasabi nun ay nagpaalam na ang binata. Idinikit ni Epang sa dingding na sawali ang mga larawan niyang iginuhit ni Andy. Kumaan ang loob niya dahil naalala niyang masayahin nga pala siyang tao kahit isa siyang mangkukulam. Binigyan niya ang sarili ng panahon na palipasin ang sakit na dulot ng pagkabiko sa pag-ibig hanggang sa nakaya na ulit niyang ngitian ang umaga. Nung araw na yon, araw ng pagtatapos ng mga nasa ika-4 na taon sa high school, wala man ang pangalan niya sa aakyat na entablado. Batid niya sa sarili na nakatapos na rin siya. Palihim siyang nanood ng seremonya at binati ang sarili. Nagulat pa siya na lapitan siya ni Elias. Iniabot sa kanya ang mga libro tulad ng pangako nitong kapalit ng paggawa niya ng mga homework nito. Nagpasalamat si Epang at tinalkuran na ang binata. Si Andy naman ang lumapit sa kanya. Iniabot ang bago niyang larawan. Iniba ni Andy ang suot niya sa larawan. Sa halip na bestidang itim ay pinalitan ng togang puti. Napangiti si Epang. Niyakap ang binatang kinilig sa yakap niya. Mula noon, si Andy na ang tanging naging kaibigan niya at naging kaibigan kalaunan. Bawat yugto ng buhay nila ay iginuguhit ng binata at idinidikit nila sa dingding. Tulad ng magbuntis si Epang at nang magkabibi na sila, paminsan-minsan ay may mga lumalapit pa rin kay Epang para magpakulam. Pero hindi na niya tinatanggap mula na magsama sila ni Andy at makabuo ng sarili nilang pamilya.